Pumunta tayo doon sa kay Binoy, mga bossing. Ang daming nagme-message sa akin, "Mark, si Binoy makikialam sa West Philippine Sea, 'no? Nagpapa-epal sa West Philippine Sea." Nabanggit po doon sa balita, mga kababayan, na kumbaga yung partido, ano ba, PDP. Yung PDP laban, wala ng laban, mga kababayan. Kumbaga parang meron silang party to party na usapan diyan, 'no? Baka Communist Party tsaka PDP party, mga kababayan. So ngayon nga po, dahil nakikinikinita natin na mukhang si Binoy ang susunod na presidente o presidente na ng PDP laban, siya na daw po ang makikipag-usap sa China, or makikipag-usap siya na ang bahala. Kaso mga boss chief mo, sir, walang problema. Ano ho, kung ramdam natin sa kanila, mga kababayan, na kumbaga magiging patas sila. Paano kapagka yung ganito? Pagka yung ganito na konting makakita ng si Zelensky lang dumating tapos kinamayan ang Pangulo, humihingi lang ng konting suporta, kinabahan na si Binoy. Ano ho? Paano kapagka ganito na masyado siyang natatapangan sa ating Pangulo, mga kababayan? Di anong pag-uusap lang yan? Huwag kang luluhod, Binoy. Dahil ang kailangan ho natin dito, mga kababayan, maipaglaban ho ang ating karapatan. Di po ba, mga bossing? Baka baka mangako ka ng hindi naman dapat, o baka mangako ka para sa Pilipinas ng hindi naman, kumbaga, baka hindi na natin makuha yung West Philippines. Pero mga kababayan, hayaan na po natin ang Department of National Defense, mga bossing. Hayaan na natin ang Pangulo. Panigurado naman po, alam nila kanilang ginagawa. Lalong-lalo na po nakasuporta ang taong bayan sa ating Pangulo, mga kababayan. Yung dati nga po no? Yung mga dati na halos makipagbardagulan tayo araw-araw, yung mga dati na mga kakamping, ngayon po nakasuporta sa ating Pangulo pagdating po sa West Philippine Sea. Ibig sabihin lang ho, mga boss chief mo, sir, na nagugustuhan ng mamamayang Pilipino yung pakikipag-usap. Baka sabihin ni sabihin ni Boss Robin, "Song sing sang sing sang song sing." Tapos, Diyos ko po, naloko na. "Tatry na rin kayo niyan, kakamping," sabi ni Argo. Paano mo nalaman? Anyway. Uy, Argo, binalik mo pa din yung nagmamantika mong mukha diyan. Palitan mo dati 'di ba truck o kung ano. Shoutout kay Don Kengs. Bakit ito pa din 'tong sinuspende? Dapat tinanggal ko na ito. Ano masasabi niyo, mga kababayan? Okay lang ba si Robin Padilla ang tumayo na makikipag-usap na sa mga Chinese? Mga kababayan, sa akin, hindi Hindi. Alam natin yung karakas nila Alam natin na meron siyang gustong pagtakpan no? Alam natin na meron siyang gustong i-secure mga kababayan. Hayaan na natin. Ang dapat ginagawa ni Binoy, mga bossing, kausapin si dating Pangulong Duterte. Sabihin niya, "Boss, ano ba talaga yung gentleman's agreement para mas maintindihan ng taong bayan? Bakit ba tayo umabot sa ganong agreement? Para maintindihan ho ng bayan." Mas maigi yun. At least ang ating Pangulo hindi nangangapa. Mga bossing, nangangapa nagtuturoan sila Arturo 1, Arturo 2, tinuro ni ganito, tinuro ni ganyan. Si Roque ang nagpasimula niyan mga kababayan. Si Roque ang nagpasimula ho niyan, mga kababayan 'Di ba? Siguro sabi niya, kaya ko idepensa ito. Ayun, lalo lang nalubog dahil kay Roque ho, mga bossing chief sir. Hindi naman niya naidepensa no? Sa halip po, lalong lumubog po, mga kababayan. Dahil nagtuturuan sila, ang gawin ni Binoy, rumekta na kay dating Pangulong Duterte. "Boss, paliwanag mo naman sa amin para makatulong tayo doon sa mismong nakaupong presidente ngayon. Kasi
questionable yung mga ibang mga pag-uusap ninyo, eh. Tapos kapagka kayo na po, tinatanong, wala na, Arturo 1 at Arturo 2 na po kayo. 'Di ba? Sabi ni Richard, Quindosa, baka lalong gumulo pagka si Robin ang nakipag-usap. Ang problema ko, baka lalong baka lalong maging matapak ang China. Ano? Siyempre alam naman natin kung gaano sila ka-pro diyan. Alam natin kung sino talaga yung kanilang sinusuportahan, mga kababayan. Sabi nga, um, handa na ba kayo? Parang Corina Sanchez, oh. Ano? Mga kababayan, handa na ba kayo? Kung ano na lang ang maisip ni Binoy, mga boss. Kaya nako, si Binoy ang sisisihin diyan, mga kababayan, kapagka si si Philip Salvador hindi nakalusot sa Senado. Yayaning Argo, ang mga sumusuporta sa aming pangulo ang aming kakampi. Si Binoy ang sisisihin kapagka natalo si Ipe. Siyempre si Binoy ang titingnan niyan, Ano ba ginagawa talaga ng mga artista na ito? Although hindi naman po lahat, mga kababayan, no? Dan Fernandez, Dan Fernando, magagaling ho, galing sa larangan ng pag-aartista. Kaso kay Binoy, nakita natin, magdadalawang taon na senador po, mga kababayan. Ang nakikita pa lang natin, yung pag-iingay niya doon kay Pastor Kibuloy. Yun pa lang ho ang nakikita natin, yung pagiging lawyer kay Pastor Kibuloy. Pero pagdating ho sa West Philippine Sea, kabado si Bossing. May daga sa dibdib si Bossing. Dahil nga daw ho, kulang ang ating mga sandata pandigma. Hindi ba may pwedeng pag-uusap na makipag-usap tayo ng merong tapang? Hindi naman porket sinabi mo ganito, ganyan, na papabor sa Pilipinas, bobombahin na agad tayo niyan. Hindi naman ganun. Sabi ni Perla Tan, handa na si Bobo magpasikat, pero bagsak sa mga taong bayan, ayusin mo po ang bigote mo. Sabi, di ba? Wala siyang karapatan makipag-usap sa China. Presidente lang pwede at magbigay ng authority. Si Robin, sobrang yabang. Yung presidente nga, ingat na ingat magsalita at magdesisyon. Tapos, merong akala mo magaling siya. Meron daw po kasing party to party. No? Siguro Communist Party to PDP Party, mga kababayan. Anyway, sabi ni Tina B, kung nabubuhay lang si Bonifacio, tinadyakan na yang si Robin Sili. Bakit ba Sili? Ang dami kong nakikitang komento na Sili. Bakit ba Sili? Anyway, i-type nyo na lang ho dyan, mga kababayan. Talagang ako, aminado ako, hindi ko alam kung bakit tinawag na Sili, mga bossing.